Okay na. Gandang umaga po. Okay, sa mga nandiyan po sa online, para po sa ating Sunday School. Meron lang po tayo natitirang ilang minuto. Mag-pray muna po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya. Pagpalaan niyo po ang aming Sunday School sa umagang ito. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, amen. Okay, para po sa ating pag-aaral, patungkol po ito sa moralidad. Mga yung moralidad, morality. Lahat po ng tao, sabi nga, shall adhere to high standards of morality and decency and shall set good examples for others to follow. They shall be faithful to their lawfully wedded spouses. Yan, kung may mga may asawa lang po, Ngayon, sabihin po, lahat ng tao ay dapat sumunod sa tinatawag po na standard, biblical or godly standard of morality and decency. So, kailangan po ibalik natin yung biblical or moral standard of morality. At ang sabi po ng Bible sa 1 Timothy 3 verses 2 to 4, a bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous, one that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. So sabi po ng Bible, ito'y tumutukoy, bagamat ang sinabi rito, yung bishop, sa panahong bishop, ibig sabihin po niya leaders, pastor, deacon, leader yan eh. Ngayon, kung leader ka ng tahanan, leader ka pa rin. Di ba? Yung magulang, Yung magulang, yung babae o lalaki. So, dapat merong standard. At ang sabi ng Biblia, ang standard ng Bible ay dapat po ang leader ay blameless. Diba? Isabihin po ng blameless, hindi nangangalugang wala kang kasalanan. Ang ibig sabihin lang po ng blameless, nagkakasala ka man, pero ikaw ay humihingi ng tawad sa Diyos, nanunumbalik sa Diyos, at hindi mo na unuulit yung kasalanan. Para si David lang po yan, di ba? Nung magkasala siya sa Diyos, nung kanyang kunin si Bathsheba, at pinapatay niya si Uriah, hindi na po niya inulit yun. Humingi siya ng tawad sa Diyos at pinatawad naman siya ng Panginoon. Kaya nga tinawag si David the friend of God, man after the heart of God. Sabi niya, yung salitang blameless, hindi po ibig sabihin na ikaw ay sinless. Hindi po yan sinless perfection. Ibig lang po sabihin ng blameless at nabubuhay ka sang-ayon sa standard ng salita ng Diyos, at kung nagkakamali ka, humihingi ka ng kapatawaran. Yan po, Tapos sabi po rito, the husband of one wife. So isa lang po ang asawa. Yan po. Kaya sa church, sa Bible, pagdating sa church, ang leader o yung bishop ay dapat lalaki. Diba? Sinabi na po ni Pablo yan na ang kababaihan ay housekeeper. At ang kalalakihan ang siyang dapat nagsasalita at namumuno sa simbahan o sa church, sa iglesia. So kaya sabi rito, husband of one wife. Sinasabi ni Pablo na ang leader ng church, ang pastor o ang bishop ay dapat lalaki, husband. Mapangit naman sabihin na yung babae yung husband. Dito po, pinapakita po rito na
isa lang sa morality, ang leader ay dapat isa lang at a time ang kanyang partner in life. Diba? Kung sabi ng Bible, kung nabubuhay pa yung asawa mo at kayo naghiwalay, so huwag ka nang mag-aasawa muna. Sapagkat sabi ng Roma, habang nabubuhay ang asawa ay nakatali ka sa iyong asawa. At kung ang asawa mo ay patay na, pwede ka nang mag-asawa uli sa Panginoon. Sabi ng Bible yan, mag-aasawa ka uli sa Panginoon. Sabihin, ang kukunin mo yung kalooban ng Diyos at yung may takot sa Diyos para hindi ka mapariwara. Okay. So, dito pa, husband of one wife, vigilant. Dapat ang leaders ay mapagmasid. Marunong siyang magmasid kung ano nangyayari sa kapaligiran niya. Sober of good behavior. Meron po siyang ang tawag yun? Mabuting ugali. Yan. Mabuting ugali. Kaya ang isang leader ay dapat hindi lamang po siya vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality. Sabihin po, matanggapin. Yan. Diyan po tayo nakilala, At may kakayanang magturo, up to teach. Kaya, ang isang leader ay sabi ng Bible, ay dapat meron siyang standard, biblical, moral, standard, and decency. Okay? At ang sabi pa ng verse 3, not given to wine. Hindi umiinom ng alak. Okay, nilinaw nilinaw po. Ang hindi niya iniinom alak. No striker, hindi nangaaway. So, hindi pala away, Not greedy of filthy lucre. Hindi siya gahaman sa mga kayamanang galing sa masama. Ill-gotten. Yan, ill-gotten wealth. Subalit siya ay pasensyoso. Hindi bungangero. Growler, di ba? Sabihin, hindi siya yung taong maangal, Sabi pa rito, not covetous. Hindi siya saking. Dapat, sabi nga, ay mapagbigay. One that ruleth well his own house. Siya na nangangasiwa ng mainam sa kanyang sariling sambahayan. Isa po yan sa mga requirements ng isang leader, especially ang pastor. Dapat yung kanyang mga anak ay naaalagaan niya ng maayos. Marami pong tayong mga leader ngayon, maging sa mga churches, magaling ang kanyang leadership, malago ang church, pero pagdating sa kanyang family, bagsak. Pagdating sa family life, bagsak. Sabi nga ng isang pastor na narinig ko, aanin ko yung ganda ng ministry kung ang aking pamilya ay sira. Di ba? Magaling ka nga sa leadership sa ibang bagay, pero pagdating sa leadership ng pamilya ay bagsak. So, ang sinabi ng Diyos na morality or standard ng isang leader, pagdating sa family, maayos ang kanyang pamamalakad. Hindi naman nakahulugan na yung pamilya mo ay hindi nag-aaway. Nag-aaway din, Pero walang mga heinous crime. At hindi naman nakahulugan na ang pamilya mo ay perfecto. Sabihin, pag may pagkakamali, natutuwid, na itatama. At yung mga anak, habang lumalaki, nakikilala nila ang Diyos. Katulad si Pastor Eli at saka si Pastor Samuel.
Ano nangyari sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak? Pinatay ng Diyos. Bakit pinatay ng Diyos? Sabi ng Bible, son of Belial. Mga anak ng demonyo. Bakit po? Sapagkat sabi ng Diyos, hindi nila kilala ang Diyos. They know not God. Isip-isipin mo, anak ng leader ng church. Sabihin na natin yan ay pastor, yan ay bishop, o ano pa man ang tawag dyan. Sarili mong anak, hindi mo naiga-guide sa church. Ano ba? Dapat ang mga anak ng pastor maintindihan yan. Dapat suportahan ninyo ang inyong magulang na leader, magulang na pastor, at intindihin ninyo ang kanyang trabaho, ang kanyang misyon. Pero dapat naman ipaunawa ng pastor sa kanyang pamilya bakit siya pastor at bakit marami siyang mga sacrifices, marami siyang maraming bagay na hindi maintindihan ng mga bata. Diba? Sabi nga ng isang pastor ngayon, no? Nung araw, hindi namin alam bakit kakainin na lang namin binibigay pa ng aming papa sa mga member. Pero ngayon naintindihan na namin. Diba? Talagang dumarating sa punto na ang mga bata hindi maintindihan, wala ka na nga kakainin, bibigay mo pa. Ipamimigay mo pa yung pagkain mo. Kasi nga, inaakay mo siya sa Panginoon eh. Ang pagkakamali naman ng mga member, hindi na nila inaalam kung anong nangyayari sa pastor nila. Di ba? Kayo mga members, bumisita kayo rito. Tanghalian, tingnan nyo kung ano kinakain namin. Agahan, tingnan nyo kung nag-aagahan kami. Hapunan, tingnan nyo kung ano hapunan namin. Merienda, tingnan nyo kung ano, nagmi-merienda pa ba kami. Pero pag kayo nangailangan, sinisikap namin gumawa ng paraan para kayo matulungan. Di ba? Pero maraming member ang church. Hindi nila alam, nagkikita-kita lang sila panahon ng Sunday. O kaya Wednesday and Sunday. O kaya once a month lang kung umaten. Mga ganyan, di ba? Once a month lang. So, hindi nyo, kayo, pinupuntahan kayo ng pastor nyo, binibisita kayo, di ba? Pinagpipray kayo ng pastor ninyo, ini-encourage kayo ng pastor ninyo. Pero once a month ba o once a week ba ay nabisita nyo yung pastor nyo para kumustahin kung anong lagay niya? At kinumusta nyo ba ang mga anak ng pastor? Kaya maraming pastor's kids ang discouraged kasi nakikita ng mga pastor's kids ang mga members ay sagana at ang pastor ay salat. Kaya ngayon, pag nagnegosyo yung pastor, nagagalit ang mga member. Yung mga ganyan, di ba? At may mga pastor pa na pagka nagnegosyo ang pastor, sasabihin, hindi tinawag ng Diyos. Dami ko nang narinig na ganyan. Yung isa nga, pinapanta pa ako sa Manila eh. Nung malaman kami ay mayroong sideline na abon eh, hindi raw ako tinawag ng Diyos kasi nagninegosyo raw ako. Di ba? Ni tubig, di kami pinainom. Ni pamasahe, di kami binigyan. Oh. Buti na lang, nakauwi kami. O, sabihin, gano'n po, no? Nasubukan nyo na bang mananghalian sa bahay ng pastor nyo? Subukan nyo. Lalo kayong mga may trabaho. Kayong mga may yaman. No? May mga yaman dito sa mundo. Subukan yung puntahan ng pastor nyo at makikain kayo. Huwag kayong magdadala ng anumang pagkain. No? Ang mali naman madalas ng pastor, pag may bisita lang, tsaka naghahanda ng masarap. O kaya, pag may bisita, kahit walang pera, namumutang. Para may ipakain sa bisita. Ako po hindi. Kung ano pagkain ko, papakain ko sa bisita ko. Bakit?
hindi ko nga maipangutang ang mga anak ko para pakain ko sa kanila eh. Bakit may dumating akong bisita, mangungutang ako para sa kanya? Di ba? Practical. Pastor, wala kang pananampalataya? Hindi. Wala kang nga pagkain. Biglang nung dumating ang bisita mo, pinakain mo ng lechon, murkon, at kung ano-ano mga mamahaling pagkain. Di sasabihin ng binisita mo, bumisita sa'yo, mayaman pala si pastor, di pala kailangan ng ang pagkain niya pala pang mayaman. Di ba? Kung nataon na meron kang ganon, praise the Lord, nakakain siya. Sabihin, ako bilang pastor, pag dumating sa akin ng mga tao, kung ano yung kinakain namin, yun ang papakain ko. Kung ano ininom namin, yun ang papainom ko. Kape. Hindi naman kami nagsasoft drink eh. Napakadalang. At minsan nililibre lang kami. Bakit? Junk food yan eh. Kaya, hindi ako umiinom yan. Umiinom ako, pamisa-misan. Lalo ko naimbitahan ako, yun ang binigay sa akin. Ano gagawin natin? Hindi, inumin natin, di ba? Pero sa bahay namin, hindi ko ugaling uminom ng mga ganyang inumin. Bakit po? Pagkat iyan po ay nasa kategory ng junk food. So, mas gusto kong kumain ng simpleng pagkain na nutritious food kaysa sa mukhang sosyal pero junk food at napakamahal pa. Diba? Ibig sabihin mga kapatid, yung mga pastor, madalas yan sa financial, yan talagang hirap na hirap ang pastor sa financial. Kaya maraming pastor sa Pilipinas, high school lang ang natapos ng mga anak. Kasalanan ng pastor? Maaari. Pero mas kasalanan ng member. Nakapag-college ang mga member eh. Bakit yung anak ng pastor hindi? Di ba? Kung meron kayong 10 member, magbigay lang ng tiga 100 a week yan. Then may 1,000 na yung mga anak ng pastor na paghahati-hatian para sa kanilang eskwelahan. Tigi-tigi 100 lang. 10 member, bigyan nyo ng tiga 100. Hahati-hatiin sa mga anak ng pastor. Di ang mga bata mayroong pamasahe man lang, may pang merienda man lang, di ba? Lalo na ko ang member ay higit sa 10. Pagka ba kayo kumakain, naalala niyo ang pastor niyo? Pag naalala niyo pastor niyo, bisitahin ko nga pastor ko, matikman naman niya itong pagkain namin. Kahit bagoong lang yan. Kumakain ang pastor ng bagoong. Ako po kumakain ng bagoong. Madala nga lang. Bakit? Pag nagluluto kami, maamoy sa buong bahay. Kaya paglabas namin, amoy bagoong kami lahat. Kasi yung kusina namin, yun na rin yung doon na rin yung kwarto namin. Yun nakita namin diyan sa November 6, umpisa na tayo doon. May sariling kwarto. Merong pwedeng gawing church at mahalawak ang labas. Okay? Kaya tulungan niyo ang pastor niyo na maasikaso niya ang kanyang sariling sambayanan. Pastor na ang soul winners, pastor pa ang feeder, ang nagpapakain. Diba? Pag dadalaw kayo sa pastor niyo, magdala kayo ng something. Something na alam niyo makakatutulong. Hindi naman malaki. Alam niyo makakatulong. At alamin niyo ano ba paborito ng pastor niyo. At least alam niyo kung ano idadali niyo. Hindi na kayo mahihirapan. Paborito ng pastor, kape. At least magdala ka ng kape, yung stick coffee. Isang ganon. At least meron kang papainom sa pastor mo, isang stick coffee. Tsaka asukal na konti. Huwag ng gatas. Okay ba, One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. Na yung kanyang mga anak ay kanyang napapasunod ng maayos. Sabihin, may ngipin.
may ngipin ng pastor sa mga anak. Minsan madalas walang ngipin ang pastor sa mga. Bakit? Hindi nga maibigay ng pastor ang pangailangan ng anak eh. Bakit? Wala naman sa talagang trabaho na. Kaya ngayon marami na pong pastor na nagtatrabaho. Bakit? Kasi nga, kaya nagtatrabaho yung pastor nyo, hindi nyo kasi sinusuportahan na maayos. Sa Bible, dapat ang pastor, ang trabaho lang niya ay mag-aral ng salita ng Diyos at magturo. Mag-aaral ang salita ng Diyos ang pastor, magtuturo ang pastor, walang pagkain ng pamilya. Anong mangyayari sa mga bata? Magre-rebelde. So, anong gagawin ng pastor para may pakain? Magtatrabaho. Di ba? Magtatrabaho. Kaya, kahit gusto ng pastor na kanyang pangasiwaan with all gravity, in subjection with all gravity ang kanyang pamilya, walang laman ng tiyan eh. Pag walang laman ng tiyan, madalas, nawawalan din ang laman ng utak. Kaya kahit salita ka ng salita, dahil gutom, hindi nila naintindihan. Papasok dito, lalabas dito. Pero, yung mga anak ni Eli at saka ni Samuel, laging busog. So, hindi naman nahulugan na dahil laging gutom, kaya ganon, bakit yung anak ni Pastor Eli at saka ni Samuel, laging busog? Sabihin, hindi lamang po doon. Dapat talaga na ipapaunawa ng pastor sa lahat at higit sa lahat sa kanyang pamilya, bakit siya pastor? Ano ang pribilehiyo ng isang lingkod ng Diyos? Ano po? At dapat maintindihan ng pamilya na ang pribilehiyo ng isang pastor ay highest privilege. The highest privilege. Bagamat maraming pagsubok, maraming tukso, maraming kahirapan, normal na yon. Normal na yon. Pero dapat yung pastor o yung leader, maayos niyang napapangasiwa ng kanyang family. Hindi lamang po sa spiritual, dapat maging sa financial and materials. Di ba? Alam mo namang kulang ang allowance ng pastor dahil maliit lang ang offering. Kung pinagpala ka ng Panginoon, diba? Hindi, pastor, meron akong dagdag na blessing eh. Kaya gusto ko sanang magbigay sa'yo ng balato. Tawag ng mga undelivered dyan, balato eh, di ba? Balato. O di balatuhan niyo, pastor niyo. Kumikita lang kayo ng halimbawa, kumikita kayo ng 25,000 a month. Bigla kayong kumita ng 45. Oh. Sabihin, nag-increase. Edi, alalahanin niyo yung leader niyo. Ang laki ng in-increase. Almost 100% ang increase, ba? Hindi nyo man lang maalala yung pastor nyo. Pinagpipray kayo ng pastor na kayo'y pagpalain ng Diyos, na kayo'y payamanin ng Diyos, na kayo ay gawin ng Diyos na successful. Pero nung kayo ay naging successful, kumita, na-reach nyo yung goal, wala man lang natanggap ang pastor nyo na kahit anong something, extra blessing, maliban sa inyong regular na commitment, na giving sa church. Diba? Huwag nyo na kung gusto nyo paraan nyo sa offering para ma-record pa. Ngayon, kung ayaw nyo na ipa-record para, sabi kasi ng Bible, yung ginawa mong mabuti, huwag nang malaman ng iba, sikretuhin mo na si pastor, may blessing ako eh, na-reach ko yung goal. Konti lang, balato lang. Ganun ba? Hindi natin tinatawag na balato yan. Ang tawag yan ay blessing. Di ba? Para yung pamilya ng pastor, naayos niya na maayos. At pag nakita nyo, pagka pamilya ng pastor ay maayos,
tingnan nyo ang simbahan nyo, maayos na maayos. Bakit hindi maayos ang simbahan? Kasi nga, inaalala na kayo ng pastor nyo, inaalala pa ng pastor nyo yung pangailangan ng kanyang family. Paano mag-aaral, paano makakabayad ng tuition, lalo kung yung kanyang kurso ay wala naman sa public, nasa private. Di ba? So, paano yun? Public lang ang kaya ng pastor wala sa public nung kanyang kurso. Kaya maraming anak ng pastor, hindi niya makuha yung kurso niya. Bakit? Anak, pang-public lang ako Pang-libre lang ako. Kaya pagka nagpunta ka sa private, wala na. Hindi na tayo kakain. Hindi na tayo makakabayad ng ilaw, tubig, bahay. Kaya napuputulan ng kuryente yung pastor. Bakit? Yung kanyang pambayad ng tubig, kuryente, bahay, binigay sa anak, pang tuition. Kaya po, ibig sabihin mga kapatid, tulungan ninyo ang pastor ninyo to rule well his own house. Para ma-rule well niya ang church. Yan po kasi ang requirements Yan po ang requirements ng isang pastor. Kailangan naasikaso niya ang kanyang pamilya sapagkat ang pagiging pastor ay mas malaki ang kanyang pananagutan. Bakit? Hindi lang kasi pamilya niya ang kanyang irurule. Ang mga members, ang nirurule lang ninyo yung inyong pamilya. At kung meron pa kayong negosyo, yun lang. Pero ang pastor, nirurule niya lang ang pamilya niya, nirurule niya pa ang lahat ng pamilya na nasa church niya. Diba? Hindi lang isang pamilya kayo sa church. Lalo kung marami kayo, kung ang member ng church niya may hundreds or thousands, napakalaki niyan. Kaya nga, maraming pastor, nagre-resign na lang. Diba? 1 Timothy 3:4, tingnan niyo po. Tuloy-tuloy lang natin. Dali tingnan niyo yung verse Verse 5, for if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Kung ang pastor ay hindi niya ma-rule ang kanyang sariling family, how can he rule well more families? Sapagkat ang church ay composed of many families. At ang pastor ay meron lang siyang dapat isang family. Kaya nga isa lang dapat ang asawa niya, di ba? Husband of one wife. Pag dalawa wife niyan, dalawa families niyan. Isang pamilya lang ang hirap i-rule Magdadalawa ka pa. Hindi mas mahirap i-rule yun. Dalawang pamilya yun. Tapos i-rule mo pa yung church na composed of many families. May hirapan. So, dapat natin, ang mga leaders ay dapat sumusunod sa biblical standard of morality and decency. Kaya nga, sabi ng Proverbs 22:1, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Ibig sabihin, mga kapatid, guard our reputation. Dapat yung ating reputasyon ay ating laging titignan. Baka mamaya tayo pala ay lumalabag na sa salita ng Diyos. Kailangan, sabi ng Bible, piliin natin sa isang leader, piliin nyo na kayo ay may magandang pangalan. Hindi kailangan mayaman. Pero maganda kung mayaman. Diba? Kaya mahirap ka, kaya mayaman ka, dapat alagaan mo na ang pangalan mo ay nasa maayos.
Sabi nga, ang salitang Judas ay maganda. Ay sabihin po ng Judas is praise. Pero tawagin kitang Judas ngayon. Di ba? Ang sakit sa loob na tinawag kang Judas. Pero the meaning of Jude is praise. Judah means praise. Oh. Bakit naging pangit ang pangalang Judas or Jude? Dahil sa ginawa ni Judas kay Kristo. Okay. So ngayon, ang isang leader, dapat yan ang kailangan niyang, isa sa mga dapat niyang bigyan ng great attention. How to rule well his own house. At kayong mga members, alalayan niyo pastor niyo. Hindi lahat ng pastor na sagana ay nairurule well ang kanyang sariling sambahayan. Marami rin tayong pastor na mayaman pero sira din ang family. Meron niya ako kilala, di ba? Yung kanyang anak, isa ang anak niya tomboy. Isa ang anak niya ay bakla. Ang hirap na, di ba? So hindi ko pwede sabihin na ano yun? Bakit? Nasa bata yun eh. Pinili niya maging bakla eh. Pinili niya maging tomboy. Siyempre, sa isang pastor, ganun ang anak mo, ang hirap. Yung isa naman, adik yung anak. Naging adik. Buti na nakabalik na sa Panginoon. Di ba? May mga anak ng pastor na nagiging adik. At napapariwara. Pero sagana. Kaya hindi porke mahirap ay hindi na mairurule well ang family. Hindi naman porke mayaman ay sigurado na mairurule well ang kanyang sariling sambahayan. Ibig sabihin, tingnan nyo yung pastor ninyo, kung ano pa ang kailangan ng pastor nyo to rule well his own family in order for him to rule well the church where you belong. Para naman makasiguro ka na yung pastor mo, inaalagaan kayo. Inaalagaan kayo sa salita ng Diyos. Ano ba? At kung ang pastor nyo pa ay galante pa, materially, financially, nagbibigay pa, tumutulong pa sa mga mahihirap na member, abay lalo nyo alagaan ang pastor nyo. Hindi lang pala spiritual ang kanyang ginagawang tulong sa inyo. Lalo kung ang pastor nyo nagpapaluto pa pagkatapos ng service, may tanghalian. Diba? Dito sa atin, meron tayong pagkain after ng ating church service. Meron tayong eating fellowship. Hindi lang kayo pinakain ng pastor nyo spiritually, pinakain pa kayo physically. Di ba napakapalad nyo na meron kayong ganyang pastor? Di ba? Ang tagal ko nang napunta sa marami churches, naka-attend na rin kami. Wala akong pagkain na ganun. Pagkatapos ng service, bahala ka na sa buhay mo. Ganun ka na kakainan mo. Di ba? Kanya-kanya. Pero sa atin, pagkatapos ng service, may pagkain tayo, automatic. Ngayon, kung gusto mo magdala, pwede. Kung wala kang dadalhin, okay lang. Bakit? May pagkain tayo eh. Kaya lang, huwag kayo maghahanap ng kung anong gusto nyo lang. Sabihin, kung ano yung nakalatag dyan na pagkain, yun ang kakainin natin. Ngayon, hindi ka pala kumakain ng talbos ng kamote na sinawsaw sa suka, di magdala ka naman ng ibang pagkain. Talbos ng kangkong, sinawsaw sa bagoong. O at least meron ng talbos ng kamote, may kangkong pa. Dalawa na. Hindi ka pala kumakain ng kamote, kangkong pala kinakain mo, di ba? O, bakit po? Meron din kasi tayong kasamahan na hindi kumakain ng baka. Mas gusto niyang kumain ng asin o maglagay ng toyo kaysa kumain ng baka. O, meron tayo mga ganong kasamahan. Kaya hindi lahat ng pagkain ay kinakain ng mga tao o mga pastor. May mga members, may mga pastor tayo na gano'n na hindi kumakain ng baka. No? Ewan ko kung ano dahilan nila. Pero kumakain sila ng kambing at saka ng
kalabaw. Pero pagdating sa baka, hindi nila kinakain yan. No? Proverbs, sabi yan, a good name is rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver. So, diyan muna po tayo kasi wala na tayong time, mag-11 na. So, next na po natin tutuloy itong natin, itong ating lesson patungkol dito sa ating Sunday school. Next week po, agahan natin, no? Okay, mag-pray muna po tayo. Panginoon, salamat po sa aming pag-aaral, sa aming pong pagpapatuloy, sa aming pong worship service. Maluwalhati po kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay? Okay, ano muna? Awit muna tayo. Standing on the promises.